Good morning, Sir Audrey. Good morning. Umaga sa inyo, brother and sister. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kapatiran na naka-tune in po ngayon. Praise God. So, it is such an honor Right. and a privilege po na kayo po ay makasama namin sa ating biggest living room. And it's your first time to be here, but not in the PMCC Fourth Watch by God's grace, but in our set. So, how is it po na kayo po ay kasama din po namin ngayong umagang ito? Well, sino ba naman ako? Diba? Sino ba naman ako? Sa ating mga kababayan, maring napapanood niyo po kami everyday sa television, pero kagaya rin ng isang normal na tao, sino ba naman ako para hindi maging karangalan para sa akin na i-share yung aking mga life experiences sa lahat ng ating mga kababayan. Praise God. Right now, we're so blessed. Mr. Audrey, Sir Audrey, Brother Audrey, ano po ang gusto nyong itawag sa inyo? Ang tawag po kasi namin sa aming mga viewers and listeners sa live radio at sa ating pong social media ay kapitbahay. Ano po ang gusto nyong itawag nila sa inyo? Brad Audrey na lang. Pasensya na po kayo. Parang kakaiba po, Oo, no? kasi yung pangalan ko po, pangalan ng babae. Oo, dahil ang mother ko, akala niya, yung magiging anak niya babae at the time. Oh, that's the story. Wala pa atang ultrasound dun eh. Paglabas na lalaki, ginawa na lang nilang letter D. So, Audrey. Alright. So, Brother Audrey na lang. Okay na po yun. God. So again, magandang umaga po, Brother Audrey, and by God's grace, as what I've said, our privilege, our Right. honor na kayo po ay makasama namin at makakwentuhan po sa ating biggest living room. And paano po nagsimula, Brother Audrey, ang ating connection with Pentecostal Missionary Church of Christ Fourth Watch? Well, teenager pa lang ako. Mahilig kasi ako makinig ng mga Bible studies at manood sa television. So napapanood ko na noong pa man, as young as 19 years old data ako noon. As young as 14 years old. Kaya nagulat ako, medyo starstruck din ako nung ma-meet ko si Apostle. No? Even, alam ko na yan, hindi ko man alam kabisado yung mga pangalan nila, pero pinapanood ko sila nung araw. And then, nung naging TV host na ako, until now, meron tayong morning show sa PTV Channel 4 Government Network na Rise and Shine Pilipinas. Makailang beses ko na rin nag-guest si, at the time, Apostle Jonathan. Yes. And then, ini-invite niya kami. And then one time, umaten ako, ewan ko kung perfect timing ba ng Panginoon. Ano? Dahil nung time na in-invite ako, I think the third time na ata nag-guest si Apostle Jonathan noon, bandang March yun 2 years ago. Yun yung time na medyo madilim yung buhay ko. Meron akong mga dinadala sa personal life ko. So sabi ko, why not? Ito lang naman ako ay taga-Cainta Rizal lamang. At yung event ay gaganapin sa katabing bayan lang, Marikina. So napakalapit, sinama ko yung family ko at nanood kami ng live. And then, well, it's my first na maka-attend ng ganong kagandang presentation. Kasi at the time, ano yun mahal na araw. Is that Mega Cenaculo? Oo, ayun yun. Theatrical play of the Alpha Omega Yes. Dynamic. Yes. That's true. Sabi ko, ang ganda ng pagkaka-present nila. Yung production, pinag-isipan talaga, pinaghandaan. And then, nagulat ako sa participation ng youth sa Pentecostal. So, nakakatuwa. Na-enjoy namin yung event na yan. So, yun po ang first time encounter ninyo sa PMCC Fourth. Yes. Yes. And I saw also a photo then right after the guesting of Apostle Jonathan Esfaril sa Rise and Shine Pilipinas. By God's grace, I'm with Apostle Jonathan for those years na kami po ay nakasama niyo po sa ating programa ng Rise and Shine Pilipinas. And then also, I saw a post na naipag-pray po ng ating minamahal Apostle Jonathan, ang host, including you po. Well, Share that. yeah, in-invite kami mag-lunch ni Apostle Jonathan sa somewhere in Mandaluyong. Okay, correct. And then umaten kami, kasama ko yung mga co-host ko. If you're familiar with actress Dayan Medina Ilustre, now Vice Mayor Chi Atienza ng Manila. Yes. Sino pa ba yung mga kasama namin nun? Si Professor Fifi at si Miss Dayan Querer. So, lahat kami umaten, nag-lunch kami. After lunch, biglaan na lang, hindi ko inaasahan na nag-offer si then Bishop
Jonathan, ng ipipray over kami. Okay. At that time, sabi ko nga sa inyo, may matinding, isa sa pinakamadilim na chapter ng buhay ko. So, talagang sabi ko, siseryosohin ko to. And then, pinray over niya ako. Of course, tayo sa professional life natin, iba yung pinapakita natin sa mga kasamahan natin sa trabaho at iba rin yung sa personal. Medyo reserve ako pagdating sa ganyan. Iba, hindi ko pinapaalam yung personal na nangyayari sa buhay ko, iba yung nasa harapan ng television. Pero dahil nandun sila, at nakita nilang naging highly emotional ako. I was crying habang pagdasal ako ni Bishop Ferriols noon. So, medyo nagulat sila. Sabi nila, anong nangyari, Audrey? Bakit you were crying? Sabi ko, meron lang akong personal na pinagdasal. Pero ganun kasi sa television, mga kababayan, it doesn't matter kung anong nangyari behind the scene. Pero kapag sinabi na ng director na lights, camera, action, kailangan gawin mo yung, the show must go on. Definitely. Kaya na-invento yung salitang yun, ano? The show must go on. Kahit ano pa yung dinadala mo dyan pag sinabing smile. Yes. Lalo na kapag medyo funny dapat yung scenario, kailangan mong umiti dyan. Yes. So, napakahirap po ng buhay din minsan sa television dahil hindi nyo alam yung nangyayari sa personal life namin. So, ganun nga po yun. Inabot ng mga isang taon yun, yung talagang deep, darkest phase ng buhay ko. And wala nakakahalata. Everyday pumapasok ko, nag-good morning ko, magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Pero after ng show, dun ko na siya nararamdaman. So, yun. Nag-lunch kami, and then pinag-pray over niya ako. Naging emotional ako doon. Nagulat yung mga co-host ko. May something ba kay Audrey? Hindi nila nahalata. So, hindi nila alam. Pero kasi, nung nag-guest kayo sa show, hinila ako si Apostle Jonathan sa gilid. Sabi ko, Apostle, huwag ka munang umuwi. Pwede ba akong mag-confide sa iyo kung ano yung mga nangyayari sa akin? Then sinabi ko sa kanya yung personal problem ko. And then, ayun, doon kami nagkaroon ng conversation about that. So, that's the start of conversation. And of course, even though nanoon pa man, kilala niyo na PMCC 4th Watch, but this time, our Chief Executive Minister, Apostle Jonathan S. Ferriol. And kami din po, bilang kabahagi po ng kasama po ni Apostle Jonathan during those moments na kami po ay nasa Rise and Shine Pilipinas, we felt the love as well of Rise and Shine Pilipinas hosts. Lahat po ay andun yung well-accommodating po ang staff ng PTV4 and of course, you as a host and then the rest of the host. Kaya we love din na naging part kami ng programang ito. It's not an accident. Literally, it is a huge blessing as well. Mag-apologize nga ako eh. Hindi kaya parang naging mapagsamantala ako at that time kasi nakita ko si Bishop Ferriol. Sabi ko, pagkakataon ko na to. Hindi ako, kumbaga, magpa-schedule ka ba ng appointment with him? Sabi ko, nandito na to. Hindi na ako mahihiya. Sabi ko, Apostle, we need to talk. Bigyan mo ako ng 5 minutes. Alright. So, hinila ko siya sa gilid. And then, kung ano man yung ikinuwento ko sa kanya, alam mo, napakaganda ng sagot eh. Ikikwento ko po sa inyo, mga kababayan. Sa ganitong point ng career natin, ganitong edad, marami na tayong naranasan sa buhay. Of course, feeling natin may wisdom na tayo. Feeling natin mas smarter na tayo. Feeling natin may alam na tayo sa buhay. And then you'll be surprised na may darating sa iyo na hindi mo alam kung ano ang sagot, na hindi mo alam ang gagawin. Akala mo you know everything, may darating sa buhay mo na wala kang sagot, wala kang paraan. At doon darating ang Diyos o ang Panginoon sa buhay mo. Pag wala ka ng mahanap na paraan, diyan na darating yung iaalay mo na lang sa Kanya, Lord, please, kayo na lang po ang bahala kasi hindi ko na po alam eh.
ibibigay mo ng lahat. Right. Kasi sometimes tayo bilang mga tao, of course nakapag-aral tayo, may mga experiences tayo sa buhay na ginagamit natin sa mga pinagdadaanan natin problema. Pero as I've said, may mga darating sa iyo na challenges sa buhay na kahit anong basa mo, kahit anong pag-aaral mo, walang kasagutan dyan. And sometimes, I think yun ang way ng Panginoon para, you think you're great? Akala mo magaling ka na? O eto, alam mo ba gagawin mo dito? So dun papasok ngayon na mangangailangan ka ng tulong ng Panginoon. And ang galing dahil nung nag-usap kami for 5 minutes lang naman ni Apostle Jonathan, alam niyo kung anong sinagot niya sa akin? Ang sagot sa lahat ng bagay, lalo na sa situation mo, ay pag-ibig. Love. Ano man ang mangyaring hindi mabuti, mahalin mo pa rin. I remember, nung sinabi niyang yon, contemplating, driving pauwi ng bahay, remember yung story ni Job. Yeah. Diba? Minahal niya ang Panginoon no matter what. Exactly. Inalis sa kanya ang lahat. Lahat. And then ganoon din sa may the prodigal son. Definitely. Nung bumalik at nagsisi yung kanyang prodigal son, nagpiesta yung tatay. Diba? Sinelebrate niya yung pagbabalik. So, I think ganoon din tayo. Pag tayo nagbalik sa Panginoon, maaaring nagsa-celebrate din siya for us. And then, magugulat na lang tayo. You'll be surprised na maaayos ang lahat ng bagay nang wala kang ginawang effort. Siya ang aayos nito. Minsan kasi ang ginagawa natin mga tao, sinusubukan natin i-resolve lahat ng bagay. Of course, ganoon naman talaga dapat. Naturally. Pero may mga bagay na siya dapat yung umaayos. Ito na yung mga sinasabi kong challenges sa buhay o problema na wala ng kasagutan at siya na lang ang nakakaalam ng sagot. Meron siyang lugar na pinagdadalhan tayo. Yes. Dito ka dapat mapunta. Ano man ang planuhin mo, maring napakaganda ng plano mo sa buhay mo, pero pag iniredirect ka niya sa isang bagay, at dahil yun ang purpose mo sa buhay, mangyayari yan. So that 5 minutes encounter with Apostle Jonathan ay napaka-powerful sa akin. So nung nagkita kami ngayon uli, doon sa may concert, sinabi ko sa kanya, Fast forward. Dinala ko sa kanya yung problema ko. Ito na ngayon, solved na. Oo. Maaring hindi niya alam, no? Pero isa sa pinagkakautangan ko ng loob yung advice niya yun. Yung just love it. Pag-ibig pa rin ang dapat nangunguna sa puso. Kaysa iniisip mo yung mga bagay na hindi na maaayos or sira na, kung pag-ibig ang iyong pundasyon, magagawa ng paraan ng lahat ng bagay. From the scriptures, Brother Audrey, love covers multitudes of sin and problems of a person. And during that time, bago kayo magpa-pray, saan galing yung conviction nyo na I need to give this prayer, ask prayer for former bishop? Saan galing yung ganong paniniwala nyo na kapag kayo ipag-pray ng ating minamahal na bishop that time and our apostle, papangyarihan ng Panginoon yung prayer nyo? Kasi wala ka ng sagot eh. Wala ka ng, in-exhaust mo na lahat ng paraan, wala na eh. So, doon ka na pupunta ngayon sa sana magkaroon ng divine intervention. Lahat na ng mathematics, analytics, ginamit mo na eh. So, walang sagot eh. Right. Ang magiging sagot ay yung manalig ka. So, sinamantala ko yung pagkakataon na nandun si Apostle Jonathan at nag-guest sa show namin. Yes. And then, after a few months,
unti-unti nang nabago mga situation. Praise God. And na-realize ko, kailangan pala itong mangyari. Mm-mm. Hindi siya pwedeng hindi, kung uulitin ang buhay mo, no? Hindi siya pwedeng hindi mangyari kasi ito pala yung dapat mangyari para makarating kayo sa ganitong situation. Yes. So minsan, brothers and sisters, huwag niyong isipin na nagiging madamot sa atin ng Panginoon because nasa atin lahat ng problema. Minsan, kailangan ibigay sa iyo yan para pag na-overcome mo yan, you'll be a renewed person. Right. Definitely. Bago ka na maiintindihan mo na kung hindi nangyari ito, ay hindi mabubuo ang isang ito. So it's a process. Lahat po tayo ay nasa proseso, mga kababayan. And dito din makikita, Brother Audrey, no, na everything works together for good. And everything happens for a reason. But then again, as what I've said earlier, the connection with Apostle Jonathan and the guesting of Apostle Jonathan through the program ng Rise and Shine Pilipinas is not an accident. Literally, it's not a merely Of accident. course, yeah. God has a purpose na kami po ay mapunta puro on and then may guest ang ating minamahal na Apostle Jonathan and you grab that opportunity. And again, there's a blessing after that and answered prayer as well. Yeah. Kaya nga, pagpasensya nyo na, nung time na yun, naging opportunista ako. Sabi ko, nandito na si Apostle Paul, si Jonathan, sabi ko, Yes. samantalahin ko na to. Yeah. And it's a very powerful moment na pumunta ang team ni Apostle Yes. Jonathan with you to Right, promote Sister the Home Free Global Crusade. Yes. And we know the purpose of its crusade. Yes. Na hindi natin alam kung paano talaga gumawa ang Panginoon na kayo ang unang receiver. Yeah, well, no, ng message. exactly. Minsan, sinasabi, puntahan mo yung mga lugar na may problema ang tao. Sa lahat ng lugar may problema ang tao. Hindi lang nakikita dahil nasa television po kami. Lahat tayo merong dinadala, may mga sakit na nararamdaman na kailangan ng makahinga ka. Alam mo, kapag may yung power of prayer, naramdaman mo talaga, para kang nakahinga ng maluwag. That is true. Alam mo yun, yung mabigat na pakiramdam at inalay mo sa taas, binigay mo na sa taas, para kang marirelieve ng ibang klaseng pakiramdam yun. So, it's not an accident. Yeah. Unang-una, it's just a TV show. Di ba? Hindi naman yun ang puntahan ng mga taong lumuluha sa problema. Hindi. Pero yun ang sinasabi ko sa inyo. Tao lang din po kami. No? Yeah. Namumuhay lang din tayo ng normal at nagtatrabaho lang din. So just that napapanood kami sa television. Pero it doesn't mean wala kami mga dinadala. So ganyan, nagkataon lang, medyo opportunista rin ako. Nakita ko, may pagkakataon ako, ginrab ko yung opportunity and talagang naging maayos ang lahat. And maybe that's the work of the Spirit po. Kasi during that time, every time na may igagas kayo, you need to put the mask on as a reporter, as an anchor. But during that time, hindi kayo naglagay ng mask, but you want to express your heart yes. kung ano nararamdaman. Well, kasi off-cam yun. Yeah. Actually, nahiya nga ako kay Bishop Ariel noon dahil hinila ko lang siya sa gilid to talk to him. Ang bilis niya po Oo, hatake, kasi no? syempre, naturally, after ng interview, magpapapicture lahat. Right. Dali, wag muna kayo magpapicture. Yeah. Kung muna ako, usapin ko muna saglit. Yes. Talagang di na ako nahiya kasi meron akong dinadala at the time. So, ayan, nakakatuwa. 2 years after, nandito na tayo ngayon sa concert Right. ng Home Free. Yes, that is true. Wow, amazing. Amazing. Praise God. Well, gusto ko Praise lang God. i-applaud ang lahat ng involved sa pag-organize nito Praise God. dahil napakaganda. Amen. Hindi siya, sinasabi ko lang na Glory to God. basta maganda. World class yung presentation Praise the natin. Lord. Pati yung ang ganda ng shot sa Drone gumamit pa tayo ng drone, di ba? Yes. Kasi kapag close up, hindi natin alam eh. Pero pag gumamit ka ng drone, 70,000 Praise God. Filipinos ang nandun. Definitely. Sabay-sabay na nagpupuri sa Panginoon. Amen. That's really powerful. And because of that, Brother Audrey, what led you to attend the Home Free Global Crusade 2026? Of course, may invitation lagi si Sis Kirsten Periol, yeah. di ba? Pero sabi ko, nung sinabi ko sa daughter ko, manonood ako sa ganito, medyo malayo sa amin dahil taga-Cainta kami. Correct. Medyo malayo yung Luneta, no? Sama ka ba? Sama ako! Sama ako. Di sinama ko yung family ko. Medyo nahirapan pa nga ako nun. Kaya ako hesitant.
kasi meron akong 1-year-old Yeah, kasama na niyo. baby girl. That is Yes. true. So, pag concert, medyo syempre, hindi pa Yeah. sanay yung ano niya. Right. Actually, tinatakpan namin yung tenga niya eh. Exactly. Habang nakikinig kami kay Teya eh. Oh. So, nung unang day, Day one. ang performer natin si Sister Yang. Sister Yang, Right. ang kasama ko noon ay yung panganay ko. Alright. Dalaga kong panganay na babae. So, habang nanonood kami ng concert at habang nakikinig siya kay Apostle Jonathan, hindi pa tapos ha. Nasa kalagitnaan pa lang yung sinasabi ni Apostle Jonathan. Hindi pa tapos. Sabi niya, bumuling siya, Dad, pwede bang pakisabi kay Sis Kirsten, gusto kong magpa-baptize? Praise God. Really? Right now? Yes, nakita ko may mga, ano po sila, Baptismal, water. portable. Sabi, okay lang, comfortable ka? Yes. Gusto ko ngayon. So pumila kami sa maraming tao. Praise God. And then, right there and then, nagpa-baptize ang daughter ko muli. At kagaya nga ng sinabi ni Apostle Jonathan, biblically, yung pagbabautismo, ay hindi pinaplano yan eh. Definitely. Hindi yan nakaschedule. Biglaan yan. Nung sinabi ng mga character sa Bible na magpapabautismo sila, right there and then. Yes. Hindi siya pinlano, hindi siya nirigyan ng itinerary o ng date o kung ano man. Gusto nilang tanggapin si Kristo sa kanilang buhay, Yes. gawin na ngayon. So, parang sa inyo, sa Pentecostal ko lang nakikita yung Yes. ganitong By God's gawain. Mhm. And by God's grace, gaya ninyo nabanggit, after the preaching of our beloved Apostle Jonathan S. Fariol is the altar call. May altar call tayo, and then also there's immediate water baptism. Yes. Dahil sa Bible nga, mismong may mga tao talaga na nagkaroon ng immediate water baptism. Si Lydia, Cornelius. Eunuch. Yeah. And then the Philippian jailer. All of these, literally, immediately, they accepted our Lord Jesus Christ as their first Savior. So, during the moment po na kayo nakarating na sa Carina Grandstand, sa Luneta Park, when you arrived at the crusade, what was your mindset? Were you there mainly, of course, to be with your family or fellowship with us or to report? Or, No. Papunta pa lang excited na ako. Praise God. Kumbaga, eto na nga, kasi nga meron akong history Oh, yeah. na meron akong dinadala Correct. and lahat yun ay so much better na. Praise God. Yes, but also still nasa proseso. Pero I know with God's grace, magiging mabuti yung kinabukasan. Excited na ako to be there. And then, syempre, alam kong sino ba naman ako para i-treat na an important person na attend sa isang ganitong klaseng event, no? Pero nagkaroon uli ako ng pagkakataon to meet and greet Apostle Jonathan at napakilala ko sa kanya yung aking anak. Yun, nakakatuwa. Tapos naghapunan kami doon. Napakasayang pakiramdam. Pero hindi lang yan na nangyari. Kinabukasan, bumalik ako Sunday. Yes. At napanood ko naman ang international Christian artist na si Teya, Yeah. Right. na hindi ko siya kilala. Alright. Hindi ko siya kilala, okay? Ito yan. Kapag ako nanonood, lalo na pag Sunday, nakabukas ang television habang naglilinis ako. Oras yan ng paglilinis eh. Dahil sa kulturang Pilipino, Sunday. Oho. Tapos makikinig ako ng mga gospel concert. Okay. Bukas lang yan sa YouTube. Hindi ko akalain na siya pala yung skinhead na girl na lagi kong pinapanood. Sabi ko, itong Oceans na kantang to, nung kinanta niya, nasa 460 million views. Yes. So, napaka-powerful nun, di ba? Right. Hindi ko alam na siya yung mag-perform nun. So, wala akong idea. Kasi medyo long hair na siya ngayon, ano? Yes, opo. Nung na-realize ko lang, nung pag-uwi ko ng Saturday night, na yung magpe-perform, siya yun? Wow! Tara, punta tayo bukas. So, punta kami. Sinama ko na yung wife ko at saka yung aking baby Yeah. sa event. And then, yun yung worry ko kasi may kasama akong toddler. Yes. Nasa tapat kami ng speakers. Baka hindi kayanin pa, hindi pa fully develop yung kanyang pagdinig. So, tinatakpan namin yung tenga niya pag kumakanta si Teya.
After ng performance ni Thea, yung wife ko at saka yung baby, dinala ko muna sa holding area. Right. Para doon na lang sila makinig, naka-tune in pa rin naman. Yes. Then bumalik ako doon sa labas at nanood ako kay Apostle Yes. sa kanyang mga sinabi. Ito na yung weird na nangyari na hindi ko pa na-share kahit kanino ngayon pa lang. Okay. Wow. We're so blessed. I don't know kung anong nangyari, hindi ko rin maipaliwanag. So, nung mag-isa na lang ako, dahil nga sinama ko yung wife at saka yung daughter ko doon sa holding area, bumalik ako doon sa labas. Paglabas, nagpe-praise and worship, kumanta uli si Thea sa last part, di ba? Yeah. And then, while she was singing, nagpuntahan na yung mga taong gusto magpabaptize, di ba? Yeah. Naglapitan na sila sa stage. Yes. So, kinuha ko yung moment to pray. Nagpasalamat lang muna ako. Wala muna akong hiniling kasi nakakahiya na, dami ko nang hiniling everyday. So, kinuha ko yung moment to thank God sa lahat ng nangyari sa buhay ko. At ngayon, I think mas matibay na Audrey na yung maharap sa kanya. Maraming salamat sa congregation na yon. Maraming salamat kay Apostle Jonathan na nasa harap ko, nagtuturo ng ebanghelyo. No? At maraming salamat sa isang international artist na alam mo, once in a lifetime natin makita mag-perform na by heart yung kanyang sa kanyang pagpe-perform, no. So I was singing, I was praying, I was closing my eyes. Nung sinarado ko yung mata ko, I saw myself nasa ibabaw ako ng dagat. Tapos ang dami niyang waves. Tapos nararamdaman ko tumatagos sa akin yung tubig. Sabi ko, weird ah. Ano to? Pagdilat ko, yun, balik ako dun sa, nandun yung maraming tao. Okay. And then, pagpikit ko ulit, nandun uli ako sa moment na yun. Sabi ko, anong nangyari dito? So hindi ko, wala akong interpretation doon, pero I think it's time for me to really think about representing kung ano man yung mga itinuturo ng Panginoon sa Biblia. Kailangan kasi, I think, sa ating mga kapatid na nanonood po ngayon, hindi lang siya basta pagtanggap sa Panginoon ang kailangan nating responsibilidad. I think kailangan nare-represent natin kung ano yung pamumuhay ni Jesucristo. We might not be perfect. Tayo patuloy po nagkakamali, pero kailangan sumasalamin sa atin kung ano yung nasa Biblia. And we need to improve our lives. Dahil kung sinasabi mong taong Diyos ka at Kristiyano ka at Jesus follower ka, dapat sumasalamin yan sa pamumuhay mo. Yes. Right, amen. And I remember, Brother Audrey, that time, if I'm not mistaken, the day 2, ang naging message ni Apostle ay soul refreshing. And maybe your interpretation, for me right now, oceans is water, water is life. Yes. And it's refreshing our soul even though nasa time tayo ng we are drained after all the works and problems of life. It's water gives us life. Yes. Praise the Lord. How about you, Brother Paul? Yes, and makikita natin dito yung nagpapatotoo ang Diyos Amen. sa ating kapatid. Yes. We do not know, ito ngayon na hindi natin maarok lagi ang magagawa ng Diyos sa atin. But then again, all we have to do is to surrender everything unto our God. Because yes, we have friends, we have family, You have career. we have career, andun tayo sa rurok ng ating tagumpay, but then again, there's always a missing link or there's always a missing part of the puzzle, Yeah. which is our Lord God, our Lord Jesus Christ. We all know we have these things, we have money and everything, but then again, ang lagi natin nakikita, may magagawa pala talaga ang Diyos sa atin. God is bigger than our fears. God is bigger than our problems. God is always there to provide everything that we need. And dito natin nakikita yon na Brother Audrey na Testimony. a huge testimony coming from our God na nagpapatotoo siya sa inyo. At ito ang pinapakita niya, ang pagiging Diyos niya sa inyo po at sa inyong pamilya. Well, remind ko lang yung ating mga tagapanood ngayon, kasi tayo bilang tao, every time na may darating na problema sa buhay natin, of course, ang natural na reaction ng tao ay matakot ka. Oh. Yeah. Halimbawa, isang
nung dumaan yung pandemya, maraming nawalan ng trabaho. Of course, yung mga magulang dyan, yung mga tatay, mga breadwinner, nagkaroon sila ng fear. Kailangan nila makapag-provide sa kanilang family. Di ba? Kapag may problema ang tao, natatakot po tayo. Natural po yun. Pero sinabi po ng Biblia, 365 times sinabi, minention po sa Biblia, do not be afraid. Ganun karaming beses sinabi. Tandaan niyo lang, sinabi ng Panginoon, 365 times sa Bible, do not be afraid. Huwag kang matakot, bigay mo sa Kanya yan. And I think yun lang yun lang yung 365 times na inulit yung salitang yun lang puhunan na natin eh. Minsan pag nagsa-self-doubt ka, nga pala, sabi sa Bible, 365 times, do not be afraid. Ba't ako matatakot? So go lang, diretso lang po tayo. Ngayon, sa mga kabataan naman, of course kasi ang generation po ngayon, social media, savvy na yung mga bata, alam na nila yan. Minsan, na-overwhelm sa information. And they think na ang standard ng buhay ay nakikita nila sa social media. Malaking pera, travel, fame, power. Pag ikaw ay may wisdom na lahat ng yan, kumbaga, panandalian lang yan. Pang ano lang yan, pang pasikat lang sa ibang tao. Pero ang buhay talaga ay yung nararamdaman mo at yung naaapektuhan mo yung kapwa mo sa mabuting pamamaraan. Meron kang influence na every time you enter a room, alam mo yun, lahat ng tao masaya. Ay, nandiyan si Brother Paul. Kumbaga, napapagaang mo lahat ng buhay. Walang katumbas na halaga yun kaysa sa mga travel nyo sa ibang bansa, sa gaganda ng mga sports car ninyo, yung makagawa ka na mabuti sa kapwa mo, o yung presensya mo lang, alam mo yun, gumagaang ang pakiramdam ng mga ibang tao, walang katumbas na halaga yun. Praise the Lord, coming from a very successful anchor. That is true. Imagine. And award-winning. Magandang reminder yan sa lahat ng ating mga Yes. young people out there na you can still push your dreams. Yes. Pero wag natin kakalimutan na meron pang mas Yes. may purpose pa tayo. Yeah. And speaking of young people, during our Fourth Watchers month din, and also the same time nagkaroon naman po tayo ng Fourth Watch Media Festival. Kaya nagkaroon tayo ng Fourth Watch Media Festival. By God's grace, kayo po ay nakasama namin dito sa Marikina Special District. And you're one of our speakers. Yes. Okay, during our Fourth Watch Media Festival, can you share also experience na this time, kayo naman po ang nagturo sa ating mga young people sa PMCC Fourth Watch, and also these are some of the media enthusiasts and media practitioners as well. Well, marami na nag-advise sa akin na magturo na ako ng broadcasting or mass communication. Yes. Of course, meron na ako 17 years experience sa national television and even sa radio. Ang problema ko, wala akong patience to alam mo yung magturo everyday eh. So, ang ginagawa ko na lang, ang contribution ko, nagtotalk ako sa mga colleges and universities, lalo na sa mass communication at sa broadcasting at journalism, para makwento ko sa kanila for an hour kung ano ba yung talagang reality ng buhay, kung ano yung talagang nangyayari sa operations ng media. Ngayon, dito naman sa inyo, so hindi na bago sa akin. Pero natutuwa ako kasi I remember nung nagturo ako dito, napaka-interested ng mga students. Talagang, ganun po ba talaga yung nangyayari sa television? Yes. Yes. Iho-iha, ganun po talaga yung nangyayari. Ang nakikita nyo kasi sa television, ito yung perfect na output nito. Pero yung chaos preparing for this, Definitely. iba yon. Minsan, kakagulo, naghinahabol yung videotape nung araw. Videotape ang ginagamit. Para lang maihabol yung mga stories. So, ganun talaga. Pero pag inilabas na namin sa television yan, perfect na. Right. Pero yung process nun, medyo chaotic sometimes. Brother Audrey, ano pong masasabi niyo na itong mga umattend dito sa ating media festival ay iba ang purpose nila why they wanted to have be knowledgeable sa media because gusto nilang maging platform and instrument na maipalagana pa ang evangelism effort ng PMCC Fourth Watch
Ano pong take niyo doon? Well, di ba, usually sa talk ko, ang sinasabi ko sa end ng aking talk ay whatever you do it to glorify ang ating Panginoon. Amen. Yes. So ano man ang gawin ninyo, mapamedya man o hindi, ibang industry man, ialay natin sa yung ginagawa natin trabaho sa Panginoon. Ito bang ginagawa natin? Makakabuti sa kapwa natin? Makakapagpabago ba ng buhay ng kapwa natin? So, inintroduce ko doon sa seminar na yon kung ano yung realities in life para hindi kayo magugulat sa medyo chaotic operations ng media. Mabigat po kasi talaga ang trabaho namin sa media. May hinahabol kang deadline, kailangan mo maskupan o makuhanan. Medyo dapat technically knowledgeable ka sa mga shots. And I'm very proud na nakikita ko yung presentation ninyo ngayon. Praise God. International standard to, Praise God. Maganda. Yung quality pa Praise lang ng God. inyong studio, ng inyong mga cameras. Maganda. Thank you so much. Thank you, Lord. Thank you so much for Yes. that, Sir Audrey. And in line, in media pa rin po, Brother Audrey, anong masasabi niyo as a news anchor, but bilang batikan na ang Pilipinas sa mahabang panahon and this past few years, nakilala ang Pilipinas sa mga negative news like corruption, politics, kilala sa madugo talaga sa Pilipinas. But Totoo yun. this, because of the Home Free Global Crusade, Manila, kick-off pa lang po natin ito, tumabon tayo ng maraming mga influencers, nakita tayo ng buong mundo, not because of the political issues, but because of the evangelistic effort. Ito ay tinatawag na revival ngayon dahil marami ang nanumbalik sa Panginoon. Yun na nga eh. Napakarami. 50,000 yung Saturday umattend. Okay. And then 70,000 nung day 2. Ilan yung binago nating mga buhay nung 2 araw na yon? Ilan yung mga alam mo yon, sinurrender nila yung kanilang sarili sa Panginoon na libo-libo. Yes. So siguro isang factor yung nararanasan natin problema sa Pilipinas. Of course, every time magbubukas po kayo ng television, nakikita natin corruption, scandals, nakawan, diba? Away, gulo, puro negative. And then, ang tao minsan natotoxic na eh. Ang hirap naman maging Pilipino, di ba? Na kailangan na po natin ng Panginoon. Ang Pilipinas po kailangan ng Panginoon ngayon. And ang Pilipinas mababago lang kung sama-sama po tayo. Sisimulan natin sa ating sarili. Amen. Okay, sa tagal ko sa government television at naging kaibigan ko na rin yung mga politicians natin, magugulat na lang kayo. Narinig niyo na ba yung salitang kinain ng sistema? Yeah. Yung mabuti naman sila starting. Yes. And then, but because yung pinasukan nilang agency ay may sistema na ganun, na kailangan nilang umayon at maging parang kasama na sa gang doon sa loob. So, kailangan natin ng pagbabago, hindi lang sa ating personal na buhay, pati yung paggawa natin ng desisyon. Kasi nakaka-apekto talaga ito. So, ipagdasal po natin ang ating bayan, baguhin natin ang ating sarili. Of course, yung iba nagagalit na magbayad na ng tax dahil saan naman napupunta, kinokorap lang yung mga taxes natin. Pero still, not because ginagawa nila yon, ay hindi na natin gagawin yung mabuti para yung legal at mabuting paraan para makapamuhay ka ng desente. That's right. Gaya rin po ng sinabi ni Apostle na 100 years na tayong nag-eleksyon, lagi tayong nagluluklok ng mga politiko, pero hindi talaga sa posisyon, sa learnings. It's about the heart of the person. Totoo yun. Ang magugulat ka nga tuwing election, pinipray over pa sila ng mga kilalang mga religious leaders din eh. 'Di ba? But then ganun pa rin ang nangyayari. Nandito pa rin tayo sa situation natin. I think tayo mga Pilipino, we need to have alam mo yun, yung importante yung kagaya ng Home Free na sama-samang nananalangin. Amen. Alam mo yun, yung naglilimok-luhod na tayo sa Panginoon, tulungan niyo po ang bansa namin. Amen. Kasi kapag ang bansa namin ganito, apektado rin po kami.
Yes. Lahat tayo. So, panalangin natin ang bawat isa. Totoo yun. And since you're talking about Home Free Global Crusade, aside from being united as one with the prayer na to, of course, elevate the lives of the Filipino people, at this time, why do you think it's really important to have this greatest evangelistic endeavor, which is the Home Free Global Crusade? Why do you think the people need more the Word of God? Well, kasi wala na tayong sagot eh. Yun ang kagaya yung pinapaliwanag ko kanina, no? Parang sinubukan na nating bumoto ng pula, ng puti, ng dilaw. Diba? Still the same. So, kailangan na natin ng Panginoon. At malaking tulong yung kagaya ng Home Free na nagsasama-sama ang mga Pilipinong nananalangin ng sabay-sabay. Yes. Napaka-powerful nun. Right. And dun tayo nagkakaroon ng hope, pag-asa. Kasi yung hope na yan na magbibigay sa atin ng energy na magpatuloy pa. Amen. Oo, dahil ang kailangan natin sa buhay na ito, hindi tayo pwede maging hopeless. Yeah. Diba? Ang kagandahan po dito, Brother Audrey and Brother Paul, itong ganitong krusada, we raise a generation na ngayon nagkakaroon na sila ng hope. We have a transgender new believer na instantly nagpagupit siya ng buhok kinabukasan after baptism. Meron tayong mga balita sa ating Home Free Global Crusade na nagkaroon sila ng pag-asa. Yung pag-asa kasi, yung sabi niyo nga po kanina, di ba, hindi mo mahanap kahit saan, hindi mo mabayaran. And yun yung nawala kasi sa Pilipinas, yung pag-asa ng pagbabago. Okay. Well, ito yung naobserbahan ko. No? Magagaling yung cameraman dun sa may Home Free event. Magagaling. Bukod kay Apostle Jonathan, na syempre, siya yung main focus ng evangelism. Pero kapag tinamaan na ng camera, yung mga kabataan na youth, teenagers, crying and praying at the same time. Napaka-powerful nun. Ikaw na hindi ka naka-attend, nasa bahay ka lang o nasa abroad ka, nanonood ka sa internet, makita mo yung even Yen Constantino. Yes. Nadadaanan siya ng camera na hindi naman, alam mo yun, hindi naman alam niya na sa kanya, alam na nakatutok sa kanya. Ganon din yung mga kabataan. Almost everybody, almost 95%, my estimation, umiiyak and so emotional nung dalawang gabing yon. Yes. Talagang makikita ko, meron, even yung sa kalsada, sa grandstand, tinuhuran niya talaga. Wala siyang naka-shorts lang, pero lumuhod talaga, nagpe-pray. And ang nakakatuwa dito, most of them, hindi yun yung asking for something, kundi pagpapasalamat lang. Yes. Pagpapasalamat pa lang yun. So, napaka-powerful na magpasalamat tayo kung anumang situation natin. Always remember, kagaya natin, di ba, pinoproblema natin ngayon, yung bansa natin magulo, corruption dito, skandalo dito. Pero look at Ukraine. You see, mas pipiliin ko pa rin ang Pilipinas kaysa sa nangyayari sa Ukraine ngayon. Di ba? Kaysa sa Venezuela. Di ba? Mas uncertain yung future nila kaysa sa atin. Kailangan lang natin ayusin po ng konti at kaya po natin to bilang mga Pilipino. Praise the Lord. And by God's grace, may malaking impact din po ang Home Free Global Crusade sa inyo po, Yes. Brother Audrey. Hindi naman, medyo kakaiba yung naramdaman ko sa Home Free Crusade na pinaka-recent. Kagaya ng kwento ko kanina. Hindi ko siya naramdaman. Parang, nung pumikit ako, alam mo yung hindi malilimutang experience ng buhay mo. Isa yun eh. Singing worship song, praising God, together with 50,000 people sa isang venue. Diba? And then yung pakiramdam na yun, I think napaka-powerful para sa buhay ng mga taong nandun. At ng mga nanonood, even sa kanilang mga tahanan. Ito po yun. Praise the Lord. And even our beloved apostle, Brother Audrey, ngayon ay humahanga din sa inyong dedikasyon sa pakikiisa at pakikisuporta sa ating Home Free Global Crusade. Amen. At lagi niya kayong naikukwento na hindi siya dumating sa inyo as a person, hindi niyo siya nakita as a church leader, nakita niyo siya as a pastor, as someone na kailangan
may panalangin kayo. Mhm. So, yun din ay lagi niyo ipinagpapasalamat. At it's really God who is working through every one of us. Yes. Yeah. And this time, Brother Audrey, what is your message to our beloved Chief Executive Minister, Apostle Jonathan? Sabi nga nila, no, news anchor daw ako, napapanood sa television. Tumanggap ng mga awards, nare-recognize sa mga universities and colleges because of the work that I do. But nung nagkita kami at nung times na mabigat yung nangyayari sa buhay ko, lahat ng mga na-achieve mo, wala yan. And you might need the help of other people. No? Pangkaraniwan tao o hanggang sa level ni Apostle Jonathan na para bang nanlilimos ka ng tulong, ganun ka pala i-humble ng buhay. No? Kahit ano pa narating mo, manager ka kung saan, naging presidente ka man, naging mataas na posisyon ka man, naging news anchor ka man, national television, may mga paraan na i-humble ka ng buhay. Bibigyan ka ng mga pagsubok na kakailanganin mo ang isang Apostle Jonathan. So, yung nangyari sa akin dito sa Fourth Watch is life-changing. Naiba yung pagtingin ko sa sarili ko, sa buhay ko, and mas natuto akong umasa sa Panginoon. Amen. And now in return, ang gusto kong mensahe, sana gayahin ng iba natin mga kababayan yung prayer ko, no? Yung prayer ko laging nagtatapos sa, Lord, gamitin mo ko. Gamitin mo ko kung paano ako makakaapekto sa buhay ng kapwa ko. Kagaya ng ginagamit mo si Apostle Jonathan Priol, kung gaano kailang libo yung naapektuhan sa pagbabasa niya ng salita ng Diyos. At ilang buhay ang nababago because of this. So, kung in your way, kung paano mo ako gamitin niyo po ako. Gusto kong magkaroon ng epektong kahalintulad ng merong kay Apostle Jonathan. Sa simpleng kwentuhan, sa simpleng nasasalubong mong stranger, kung pwede niyo po akong gamitin, Lord, gamitin niyo ako para mabago ko yung buhay niya. So, kung ako dati pinray over ni Apostle Jonathan, kung may encounter ako meron pinagdadaanan dyan, siguro ako naman ang magpa-pray over sa kanya. Lord. Diba? Kumbaga, let's pay it forward. Right. No? So, yun yung I think pinaka-powerful. Hindi lang ako basta nag-receive kay Apostle Jonathan ng prayer. Kumbaga, gawin ko naman to sa iba. Amen. And that's the most rewarding feeling, Brother Audrey, na now you know your purpose. Not just an anchor, not just a reporter, a father, but also to influence people to draw near to our God, like our beloved global evangelist. And we also salute you, Brother Audrey, Sir Audrey, Mr. Audrey, dahil mas maraming influence na kilala si Sir Audrey talaga. Yes. Kaya kahit kami po ay na-bless, hindi nyo na po kailangan maghanap pa ng mabibless. Kami na po ni Brother Paul. We feel, Brother Paul, yung authenticity ni Brother Audrey pagdating sa paglilingkod. Yes, and also the genuine love for the Word of God to the PMCC Fourth Watch, to our Chief Executive Minister. And this time, of course, we wanna pray din po for you, Brother Audrey. And Sister Charlene will lead the prayer as well. Amen. At ayan ay salamat, Brother Paul, dahil ito ay wala na tayong maibabalik po. Yes. Wala na po kaming maipagpapalit sa inyo or Opo. maibabalik sa inyo but prayer. Praise the Lord. Ama naming Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat dahil sa mga maliliit na kakayahan po ng iyong mga lingkod, from the brethren of the PMCC Fourth Watch to the pastors and sa initiative ng aming minamahal na Apostle Jonathan. Ay ganito po ang nagiging resulta. Ito ay nagmumula sa malalim na pag-ibig namin sa iyo, that we know in ourselves na wala po kaming magagawa. Lahat ng limitasyon ay meron kami kahinaan, kasalanan, at maaaring ito ang makita namin sa aming mga sarili upang hindi namin maipagamit sa iyo. We are unworthy.
But thank you, and to your Holy Spirit, you make us worthy. Kaya kung meron man po kaming mga patotoo na naipapalabas ngayon, napapakinggan saan mang panig ng bansa at ng iba't ibang mundo, ito ay dahil sa kahabagan at iyong tulong. And we also pray for our friend and brother Audrey. Salamat po dahil nagpakahayag ka sa kanya, sa kanyang personal na buhay, sa mga problema. Ipinakita mo sa kanya na ikaw ang Diyos na umaabot sa kanyang puso, Yes, sa kanya gaano man kabigat ang kanyang mga pinagdaanan, hindi siya nag-iisa, kasama kanya. Amen. At ito rin po ang aming panalangin sa lahat ng mga amin pa pong mapagsasagawaan ng Home Free Global Crusade. Meron pa pong 18 Yes. na mga krusada sa iba't ibang panig ng bansa, at ang mga panalangin po namin na sila rin po ay maabot ng iyong pagliligtas, ng iyong pagpapagaling at ng iyong pagpapalaya sa anumang mga kasalanan o sa anumang mga nagpapahigpit sa aming mga puso upang hindi ka namin mapaglingkuran. At maraming salamat po sa broadcast na ito na muling Amen. nahayag ang iyong gawa Praise the Lord. sa amin pong kaibigan na si Brother Audrey. Salamat po, Ama naming Diyos. Higit mo siyang pagpalain sa marami pang mga taon ng Amen. kanyang paghahanap buhay Yes, at Lord. sa kanyang paglilingkod sa iyo. Amen. Maraming salamat po, Ama naming Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise Amen. the Praise Lord. God. Amen. Praise Again, God. maraming salamat po, Brother Audrey, for gracing Home Free Radio Philippines. And May isa pa akong tanong, Brother Yes. Paul. Kailan ang sunod na pickleball mo? yeah. Yo, Oo nga pala. Brother Audrey. Oh yeah. For the information. We had our good game, I think. Not the good Papawis game. Yes, Papawis game. Very sporty kasi. Oh, very sporty and very competent. Si Brother Audrey. And my first time to play this as well. And by God's grace with the PTV4 reporters, of course, mismaan makapagal as well. Well, Diane Carrer. Diane Carrer, Sinama ko yes. dito sila Maris Martinez. Yes. Diane Carrer. Daniela Sangala. Yes. Sino ba yung mga kasama natin at the time? Si attorney nakahabol pa eh, pero hindi na Hindi nakapaglaro na sa nakapaglaro. attorney. I'm Yeah. a fire cameraman. Yes. Well, I don't know kung makakapaglaro pa uli ako. May dalawang basketball league akong nilalaroan. Medyo mabigat din yung Yeah. competition. Yes. doon. And meron akong ginagawang bagong hobby ngayon. Last year, nag-start ako mag-aral ng visual painting. Oh, painting. Yes, yes. Siguro nga, papakita ngayon. There No? you go. So this is also my way of communicating the Lord. Ano? Alam nyo, minsan ang tao, mabigat ang problema at kailangan ng Diyos. Makakita lang ng mga ganitong images. Alam mo yung magbabalik sa puso nila yung Panginoon. Yes. So inisip ko nga, gagawan ko ng isang obra si Apostle Jonathan. Sinabi ko na sa kanya yan. Hahanapan ko ng oras kasi medyo matagal din gawin yan. Halimbawa niya yung ginagawang yan, inabot niya ng mga 2 days at hindi pa yan tapos kasi wala pa siyang charcoal color pa lang siya, wala pa siyang acrylic or oil painting. So isinisingit ko lang siya apart from my bukod pa sa mga ginagawa ko sa buhay, no. So marami akong pwedeng i-drawing pero napili ko i-drawing ko si Jesus Christ or even yung Pieta, yung mother and child, because we don't know kung saan man siya maihang, mai-display, museum man, bahay or buildings, yung may dumadaan lang na mayroong mabigat na problema at makita yun ay maka-affect sa buhay niya, malaking tulong na. So, I think, bibigyan ko ng oras to make one para sa Pentecostal. Amen. Kay Apostle Jonathan. Praise the Lord. Alam niyo po kung gaano ka-appreciative ang ating minamahal na apostle. Sabihin niyo pa lang po yung inyong desire na makagawa. Thankful na po siya. Yeah, sinabi ko sa kanya. Praise the Actually. Lord. Kaya, ayan, abangan po natin yan mga kapitbahay. Thank you so much, Sir Audrey, sa pakikisa niyo po sa ganitong tawag po namin, Kilos Ebanghelismo sa PMCC Fourth Watch, and to the entire Christian community, to your dedication. Maraming salamat po.